Hot humid patuloy pa rin sa buong bansa pero ilang bahagi sa Mindanao makakaranas ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers. At patuloy na pagsirit ng ating alinsangan, inaasahan pa rin this weekend. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 12, 2025. Ang oras nating post week mga alas 11:08 na ng umaga. O gaya kahapon ay tuloy-tuloy lamang tayo na makakaramdam pa rin ng hot humid at mataas na heat index kagaya pa rin ng mga nakarang araw. Pataasan ngayon ng alinsangan sa bansa, lalo na sa mga areas na kung saan ay matataas po talaga ang magiging temperatura natin. So sa ngayon may mga pag-ulan na umiiral sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi sa kanluran, bunsod ng may mga surface trap na umiiral dyan dulot ng near equatorial trap. So medyo magiging maulap ang ilang parte. Mga cluster lamang ito sa mga ilang bahagi lamang sa Eastern Visayas at Mindanao na patuloy na makakaramdam ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat overcast ito, ibig sabihin titila ang pag-ulan, then biglang aaraw, and then maya-maya uulan po. Hindi kagaya dito sa Luzon at South Luzon ay patuloy tayong magiging fairly weather at matindi ang magiging alinsangan pa rin gaya pa rin kahapon. At pinakita na natin sa report kahapon yung magiging forecast na tuloy-tuloy na mataas ang ating heat index hanggang this coming Semana Santa. So hanggang Semana Santa tuloy-tuloy po ang ating magiging matinding tag-init. Sa ating lightning detection system, so far may dalawang lightning strikes ang aktibo, hanggang 9 lightning strikes, pero sa may bandang Visayas po yan, wala masyado sa parte ng Luzon at wala tayong masyadong water vapor, so diretso agad tayo sa thunderstorm advisory sa Visayas area. Halos buong area na ito ay within next 30 minutes daw ay may mga conditions daw na makakaranas ng mga ilang localized thunderstorms. Just in case isolated ito, lalo na dyan sa may bandang Palawan, sa may bandang Batarasa daw, nakataas ang posibleng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa ilang areas ng Visayas, lalo na sa Silangan, ay magiging mataas din ang forecast ng pag-ulan. Yan, mula pa kaninang 10:57 AM yan, itinaas. Expected yan, tatagal yan within 1 to 2 hours daw sa malalapit. Most especially Palawan yan ang nakakita natin. Sa may bandang Eastern Samar, ayan, sa may bandang Villarreal daw, Santa Rita, Daram at Talalora. Yan. Sumbanga at Pinagbak daw. So medyo nakakaranas sila ng mga localized thunderstorms ngayon dyan. So ingat po at wala tayong magiging masamang condition kung ulanin kayo dyan. At least mataas naman ang absorption ng lupa ninyo dyan dahil na rin sa ilang araw na tag-init. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy haze at few clouds po umiiral dito sa amin sa Caloocan pa rin. So mataas na kagad ang nagiging heat index sa amin. So diretso agad tayo sa lowest temperature na initala na aking weather station. Kaninang 4:49 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.4 degrees Celsius. Almost stationary lowest temperature. Pagdating naman sa highest temperature kahapon, grabe, 36.2 degrees Celsius ang naitala sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon nag-peak 2:36 PM. Ibig sabihin, alam na natin ang ibig sabihin yan, at nangunguna sa may pinakamataas na naging heat index namin for the month of April. Umabot ng 50.5 degrees Celsius ang naging total heat index namin sa Caloocan. Kaya grabe ang init dito sa amin. Halos nagkaroon na ng muscle cramps ang inyong lingkod dahil para akong iniihaw. Ganun po ang pakiramdam ko po kahapon. Parang nasa loob ka ng microwave, umiinit po yung mga muscles, ganon. So sa mga kababayan natin na medyo nakakaramdam na ng ganon, uminom po ng maraming tubig at maaari medyo magbasa-basa kayo para makontrol po yung grabing init. At since yung ating outside humidity medyo mataas-taas din ang concentration, so medyo alalayan nyo lamang dahil kapag mataas ang ating outside humidity, so meron tayong hot humid, malagkit po yan, ay baka lalo lang dumoble ang alinsangan. Pero kailan makontrol po? Uminom na lamang ng maraming tubig dahil asahan po ang heat stroke kapag kaganito kadelikado ang ating init pandama. Kung itatawin naman natin sa basic streams in past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay
na nireport na rin natin kahapon, umabot ng 37.5 degrees Celsius. Sa aking webpage, automatic 38 degrees Celsius na yan. Naka-round off na yan, automatic sa 38 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman, sa Baguio, 17.8 degrees Celsius, lowest po yan. At sa Inulan ng Cotabato, nakaramdam sila ng 34 millimeters na total rainfall. So, nanatiling wala kaming pag-ulan dito sa Caloocan. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At sa ating namang outside humidity, 73% po ang aming outside humidity. So, hot dry po tayo, expected yan. At nasa 1,010 hectopascals ang aming atmospheric pressure. Parehong steady ito since last hour kasabay ng outside humidity. So, nasa kasalukuyang high tide pa tayo. 5 hours pa po, mahigit para mag-low tide. So, medyo malalim-lalim o mataas ang ating sea level. Pero tignan po natin kung aabot sa mahigit 1 meters. Well, hindi naman masyado. 0.6 ang pinakamataas ngayon nito, ngayong 10:05 a.m. So, bababa ito mga bandang hapon pa po, mga bandang alas 5 o alas 6. Pero tama lamang. So, mga bandang halos mga 1 feet lamang o 2 feet lamang ang lalim nito. So, walang problema sa mga papalaot at ingat na lamang sa magiging yung bugso ng hangin dulot ng easterlies na magkakaroon po ng mga hindi inaasahang gale force winds. So, kung titingnan naman natin sa mean sea level height, ay makikita natin medyo merong malakas na pag-alon sa may bandang itaas, pero for the next 24 hours pa ito, base rito, pero hindi naman yata aabot sa may bandang isilim na Luzon. So, tuloy-tuloy lamang tayo na walang problema sa alon at wala rin tayo inaasahan na mataas na sea level dahil sa alon. Pero yung easterlies na magbubunsod po ng medyo rough seas sa silangang bahagi ng bansa o gale force winds, pag-ingatan na lamang po mga folks. So, at sa kanluran, napaka-safe naman pong pumalaot dahil napakakalmado ng karagatan po sa kanluran. So, yung ating space weather status, bukod sa mataas ang ating air quality pa rin na nasa moderate, magmas po tayo. Silipin naman natin yung status ng ating KP index. Well, expected minor lamang ito, KP4 index. Naka-warning ito o nag-alarm ito kaninang 7:41 AM pa, kaninang maga. Expected ang primary forward 63 degrees latitude. Pero may mga mahihina lamang na grid fluctuations ang posibleng mangyari at auroral activity. So sa ating NOAA KP Index forecast ay base dito, expected hanggang G1 geomagnetic field ang maaaring abutin natin sa Earth na tatama base dito. At yung observed 3-hour KP Index within 24 hours, expected lamang na maglalaro sa hanggang 4.67. Ayan, ito. Base sa NOAA scale of G1, so manatiling mababa o walang problema sa solar radiation. At 50-50 naman sa posibleng solar radio blackout dahil na rin sa geomagnetic field. Merong burst sa bandang 5 o'clock position ng LASCO, kaya medyo merong towards sa Earth, pero lihis naman siya mula sa pinakamalalawak na AR 4055. Yung nakatutok sa Earth, napakaliit lamang nito, pero wag natin baliwalaan yan, yung AR 4056 na direktang nakatutok sa Earth. Maring yun yung nagpa-fluctuate, pero mababa lamang at 120 ang ating daily sunspot number. Sa forecast, inaasahan lamang natin hanggang quiet to unsettled ang ating magiging geomagnetic field this week. Yan na darating. So wala tayong magiging komento maging sa ating X-ray flux sa solar chart, walang problema. At sa ating GOS X-ray flux na expected natin na normal naman ang magiging output pa rin. Hanggang R1 lang naman o minor ang expected X-ray flux natin. Kalmado rin ang ating solar photon flux. So in the past 7 days after nito mag-proceed noong April 7 at April 8 ay ngayon ay so far wala naman masyado tayong photon flux o yung radio waves na nag-i-impact sa atin sa Earth. So naglalaro sa unsettled to active ang ating geomagnetic field since last week. Ganyan lamang ang nagiging geomagnetic activity natin. So, puro minor lamang. So, expected ang mga medyo may mga forward errors. Mga minor lang naman ito. Base na rin sa impact sa ating magnetosphere, ay hindi naman sobrang tindi ang impact ng significant CME. So, kung makikita natin sa solar cycle, nung nakaraang taon lang talaga medyo matindi ang ating solar flares. Ayan o. Yung ating sunspot number na progression. Last year lang talaga siya mataas. At least ngayon, medyo pahina na siya. Mahina ang ating sunspot progression.
hindi kagaya last year. So at least medyo maganda-ganda na rin po yung output niyan mga folks. Expected pa rin ang ionospheric error na nasa Mid-Pacific at Southern Hemisphere. Medyo minor to moderate lamang sa Pilipinas. So wala pa rin tayong magiging problema sa ating total electron content. Pero expected na mga bumibiyahe dyan patawid ng Eastern Pacific, medyo iwasan nyo yung masyadong mataas din sa may bandang Southern Hemisphere. So dahil minor lamang tayo, minor lamang din ang magiging expected auroral activity. Yung propagation natin, ngayong araw medyo mahina rin naman yung plasma density, naglalaro lamang bandang 600, so 500 to 600 based on stereo A at stereo B. Pero yung ating radial velocity medyo moderate at mahina lang naman, so wala tayong masyadong D-region absorption. Manatiling 31% solar flare probability, 40 to 80% pa rin ang ating HF conditions poor, at 10 to 12% naman pagdating sa gabi. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM, inaasang lulubog ito mamayang 6:09 PM. At ang ating maya-maya, baka mamayang gabi, full moon na po tayo at waxing gibbous at 99% na po. So halos full moon na po tayo. Magiging unang full moon po natin to ngayong April 2025. Magmo-moonrise ito mamayang hapon po, 5:34 PM, at kinabukasan na ng madaling araw at 5:33 naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, which is kaarawan ng inyong lingkod ngayong araw. So magiging partly cloudy pa rin nating maghapon at humid, hot humid pa rin tayo at asahan ang matinding alinsangan. So wag po masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil grabe talaga ang ating magiging init ngayong araw mula pa kahapon. Bukas ng linggo, magiging partly cloudy daw na maghapon at ang tsansa ng pag-ulan 7 to 10% ngayong araw. Bukas ay nasa 29 to 30% chance naman ang uulanin. So mostly mahina o isolated lamang ang posibleng magiging ulan nito. Highest and lowest temperature expected maglalaro 35 to 37 degrees Celsius. Ngayong araw daw aabot daw ng 37 degrees Celsius yung temperatura ngayong araw ng Sabado. So grabe po magiging init natin ha, base sa forecast 37 degrees Celsius. Bukas ng linggo, 35 degrees Celsius po ang ating temperatura. So expected yan. At lowest temperature naman expected maglalaro 28 degrees Celsius. So sa ating short-term weather forecast hanggang sa magiging mahal na araw po, bago magmahal na araw, Huwebes Santo, partially cloudy pa rin. Pero pagdating ng Biyernes Santo, grabe ang partially cloudy nito at mas matindi ang tirik ng araw. So, buti na lamang ay wala na kaming pasok sigurado niyan dahil taon-taon ay kailangan nating magmuni-muni para ipaalaala ang ating nagawa ng ating mahal na Panginoon. Taon-taon po yan. So, kailangan magmuni-muni rin po tayo. So, Biyernes, maaring hindi ako makapag-report ng matino. Diyan ko gagawin yung aking fully maintenance sa aking weather systems. So tingnan natin kung makakahabol pa ako ng mga minor reports, pero expected magiging offline po madalas ang aking weather station yan kasi magbo-maintenance po tayo nyan sa ating mga monitoring systems. So this coming week, bago mag Holy Week, ay magiging maalinsangan pa rin ang ating Holy Week. Yan, yung buong Holy Week na yan starting next Monday po. So, yung ating magiging heat index nga pala, babalikan po natin. Sa ating almanac, yung ating expected heat index ngayon as of, wala pang latest update yung aking heat index. So, 34.5 degrees Celsius pa lamang yan since kaninang madaling araw. So, mababa pa. Antay-antay natin yung tanghali, lilitaw yan. Pero sa ating forecast, base sa amin sa West Grace Park, Caloocan, ay expected ang magiging heat index ngayon namin between 11 AM to 12 PM ngayong tanghali ay nasa 44 degrees Celsius po ang ating heat index. Nasa danger status pa rin yan. Highest peak expected namin na pinakamataas na magiging heat index na aabutin sa amin sa Caloocan ay mga bandang alas 2 pa rin ng hapon na aabot ng 47 degrees Celsius heat index. So take note yan sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Grabe pa rin ang magiging alinsangan natin. Grabe, 47 degrees Celsius. So approximate mga 30, baka aabot ng 36 to 37 degrees Celsius ang magiging temperatura
Hopefully, wag naman sana mangyari po. Base dito sa forecast kasi is umaabot ng 47 degrees Celsius yung heat index namin sa Caloocan. So, tingnan natin in actual. At mula naman sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan ay madalas mataas ang heat index. Unahin natin ang bandang Tuguegarao. Mataas din kasi madalas ang temperatura sa kanila. 38 degrees Celsius at 39.6 degrees Celsius ang expected forecast sa kanila ngayong 11 o'clock. Yan, extreme caution po. Aabot ba ng danger? Mukhang hindi po dahil magiging pinakamataas sa kanila bandang 1:00 o 2:00 ay 42 degrees Celsius ang expected na highest heat index sa kanila. Pero kung sa may bandang Isabela naman, bandang Santiago, ay expected forecast ngayong 11 AM ay 40 degrees Celsius po. Aabot ba sa danger level? Yes, bandang 1:00 po mag-start yan na 43 degrees Celsius danger. At highest peak na inaasahang heat index dyan sa may bandang Isabela sa Santiago ay mga bandang 3 o'clock PM po na aabot sa 45 degrees Celsius ang magiging heat index. So wag masyadong magpaaraw po sa mga taga Santiago, Isabela dahil grabe rin ang magiging temperatura ninyo dyan. Sa Central Luzon naman sa bandang Tarlac ay tingnan din natin ay ang expected forecast ngayong 11 ay 43.1 degrees Celsius. Danger din po sa kanila. So grabe rin ang alinsangan. At expected na highest peak forecast sa Tarlac o Central Luzon simula yan mga mamayang 1:00 ng hapon. Aabot ng 46 degrees Celsius ang inyong init pandama o heat index dyan. So very danger po ang ating maghapon dyan sa Tarlac. Huwag po masyadong magbibila dahil grabe po ang tindi rin ang init sa inyo dyan. Sa bandang bandang San Jose, Occidental Mindoro, tingnan natin, ang expected forecast sa kanila ay 44.2 degrees Celsius. Danger din ang kasalukuyang expected forecast sa inyo dyan ngayong 11 o'clock. Expected ang highest danger level sa inyo dyan mga ngayong tanghali lamang daw. At 44, ngayon, pinakamataas pala ngayon sa inyo dyan. Expected 44 degrees Celsius. Or 44.2 degrees Celsius. Yan na yung pinaka-highest na heat index sa inyo dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. And then hanggang ngayong tanghali po yan na maglalaro sa 44 to 43 degrees Celsius. And then babalik sa pagiging extreme caution level. Pero matindi pa rin ang alinsangan yan. So wag masyadong magbibilad din. May mga nagtatanong din sa mga taga Ilocos Norte din minsan. So silipin natin yung forecast. Nasa 40.8 degrees Celsius din o 41 degrees Celsius ang inyong magiging heat index ngayon yung kasalukuyan as of 11 o'clock. Expected highest peak index ay probably hanggang 12:00 ngayong tanghali ang pinakamataas. So 41 degrees Celsius na po ang expected na pinakamataas na heat index sa inyo dyan. Hindi naman siya aabot sa danger level base dito sa forecast natin. So, ano pa ang posibleng mataas ang heat index natin? Dito daw sa may bandang Zamboanga, sa dulo, mataas daw ang heat index dito. So, kung silipin natin sa may bandang Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, mababa lamang at 34.9 or 35 degrees Celsius ang expected highest heat index sa inyo dyan. So, hindi naman umaabot ng 40 degrees Celsius. So, yun po ang initial forecast natin sa iba't ibang selection, sa iba't ibang panig ng bansa. Kung kayo ay gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayon ay tingnan na lamang ninyo dahil marami-rami pong locations yan. Ayun naklik ko pa sa may bandang Palumpon, Leyte, mataas din ang heat index sa inyo ha, umabot ng 41 degrees Celsius at aabot pa yan mayamang 12 PM, aabot pa sa 42 degrees Celsius daw ang heat index sa inyo dyan. So ayan, Luzon hanggang Visayas, matitindi ang ating heat index. So yun po ang expected natin at yung ating heat index monitoring map. Kasalukuyang heat index natin nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may 46 degrees Celsius heat index. At pagdating naman sa temperatura nangunguna ang Kamiling Tarlac na nasa 35 degrees Celsius pa rin. So highest heat index ay ang Zamboanga Peninsula at sa highest temperature naman ay ang Kamiling Tarlac naman na nasa 35 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index so far. So, madadagdagan pa yan. Dahil mga bandang hapon pa yan magha-highest peak, karamihan. So, yun lamang po. At nangunguna kaagad ang areas ng Zamboanga Peninsula. Umabot agad ng 46 degrees Celsius. Grabe ang kanilang heat index ngayon dyan. So, tingnan natin kung tatapatan yan, lalo na ng mga taga
Isabela o bandang Cagayan Valley. Yan, nangunguna kasi yan sa mga matataas na temperatura pagdating sa heat index eh. So abang-abangan pa natin mamaya. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa buong bahagi ng Northern Luzon at sa ilang bahagi ng South Luzon ay magiging maaliwalas at katamtaman lamang. Mostly maaliwalas ang panahon, so hot, humid po ang buong bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area, ilang bahagi ng Bicol region, mga ilang partly cloudy lamang pero matindi rin ang humid, kabilang na ang bandang Mindoro. Magiging maulap lamang ang parte ng Puerto Princesa, lalo na sa dulo ng Batarasa at Palabak na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Mga aabot pa nga ata ng heavy rain potential ang area na ito ng Batarasa, Balabak at Brooks Point na posibleng umabot sa heavy rain showers base na rin sa ating heavy rain potential monitoring satellite imagery. Pero nalalabi ng South Luzon ay katamtaman ang lagay ng panahon, partly cloudy lamang ang iral at mga ilang pag-ulap lamang ang nakikitaan natin dito. So mabababa lamang ang inaasang isolated rain showers sa buong Kabikulan and the rest ng Marinduque, Romblon at Masbate. Mula naman sa Visayas, ang bahagi ng Aklan nakakaranas ngayon ng ilang moderate and heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit isang oras, titigil din yan at balik na naman sa katamtaman at maaliwalas at malinsangang panahon, kabilang na ang buong Negros region, Cebu at Bohol area. So pagdating sa may bandang Eastern Visayas area, lalo na sa may bandang Eastern Samar, lalo na dyan sa pagitan ng Borongan, Eastern Samar, Dolores hanggang Gian, kasama na ang areas ng Tacloban, Northern Leyte at South Leyte, makakaranas ng mga mauulap at kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Ingat na lamang po mga folks. At pagtawid dyan sa may bandang Surigao region ay nakakaranas din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kasama na ang isla ng Siargao at Dinagat Islands. Kapababa na yan ang bandang Surigao del Sur hanggang dyan sa may Pagtagbina, Hinatuan, Bislig, and the rest kasama na ang Davao Oriental ng Katiil, Bangaga, pababa ng Manay. The rest naman ng buong Mindanao, maaraw at malinsangan din ang areas ninyo. Kiris-kiris din tayo dyan at all times. At ilang bahagi ng Davao region, nagiging maulap lamang bunsod ng tumatawid na ito ng near equatorial trough. Asahan din ang magiging maulan ang bahagi nga po ng Davao Oriental, kasama na ang Governor Generoso. Maring abutan din ang ilang bahagi ng Davao region mula Davao de Oro, Davao del Norte, and the rest hanggang dyan sa may bandang Davao del Sur at Davao Occidental. Pero sa ngayon medyo katamtaman muna at partly cloudy muna. Maya-maya lamang kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kasama na ang South Cotabato, Sultan Kudarat sa Sorsogon area, Maguindanao, North Cotabato, at mula sa bahagi ng Bukidnon, pataas na yun ang Lanao del Sur, Cagayan de Oro at Misamis region, magiging maaliwalas muna ang inyong paligid. Maya-maya magiging maulap uli yan at asahan ng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorm. So kung masyadong mainit sa inyo dyan, medyo makakapawi ng bahagya kapag kayo nagiging maulap dyan at mga pag-ulan. Iwas na lamang kung biglang magkaroon ng matagalang malakas na pag-ulan na magbubunsod po ng mga flash floods. And the rest naman ng Lanao del Norte, papasok ng Misamis Occidental, and the rest ng Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur ay magiging katamtaman. Moderate ang inyong panahon dyan, na may ilang isolated lamang na at least 40% chance of rain, at hanggang Zamboanga City at isla ng Basilan at Ulusulu. Humid din ang panahon, so overcast din na magiging panahon ninyo dyan maghapon, mga folks, lalo na sa dulo ng Zamboanga City. Magiging mataas din ang heat index pa rin sa inyo dyan. Bagamat hindi naman aabot sa danger yung forecast, so medyo magiging maalinsangan lamang sa inyo dyan. Papawi lamang kayo dyan dahil magiging maulap o partly cloudy to sa mostly cloudy rin ng iral at mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So halos buong bansa patuloy pa rin tayo makakaranas ng katamtaman at humid na panahon o hot humid na panahon, so wag masyadong magbilad dahil halos buong bansa ay makakaramdam ng mataas na heat index, lalo na sa buong Luzon area. At dahil wala pa rin tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na ating binabantayan, so papakita ko lamang yung saglitan ito. Makikita natin ay malinis naman ang paligid sa atin sa Southeast Asia, kasama sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Puro easterlies lamang yan, maging sa mga forecast. Wala rin tayong inaasahang sama ng panahon, maaliwalas ang panahon na kasabay ang matinding alinsangan. So yun lamang po, at wala tayong masyadong maiko-comment dito dahil malinis ang ating kapaligiran sa bansa at walang anumang tropical wave, kaya diretso agad tayo sa ulat Tindol. Kagabi nagkaroon ng at least mahinang magnitude, around magnitude 3, hindi naman maabot ng magnitude 4.
malamang sa loob niya ng ating bansa kagabi. Pero kanina ay mula kaninang madaling araw, wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas na pagyanig. Wala naman sa data feed ni PBOX ay nagkaroon ng isang magnitude 4 plus dito sa Surigao del Norte. Northeast po ito na Surigao del Norte, magnitude 4.0 po ito na may lalim lamang na 12 km. So at least intensity 1 to intensity 2 ang maaaring naramdaman ng mga taga-Dinagat Islands at sa bandang Santa Monica, Siargao Island. So mahinang kadyot lamang ito, naganap ito kaninang 9:58 AM po dyan sa may bandang northeast ng Burgos, Surigao del Norte. And after naman yan, wala namang sumunod sa kanya at marami na rin ang mga moderate earthquakes. So diretso agad tayo sa ating historical earthquakes natin. Kung nakakailang lindol na tayo ngayong araw, kung marami-rami na ba? For the month of April 2025, meron na agad tayong total of 332 earthquakes. 322 dito is puro magnitude 2.0 pataas lamang, 8 ang ating magnitude 4.0. So mukhang napakakonti ang ating mga malalakas na pagyanig at nanatiling 2 ang ating magnitude 5.0 pataas, na so far wala naman tayong nai-record kahit isang magnitude 6 pataas. So wala tayong masyadong problema, kukunti pa lamang yung ating total earthquakes. Mukhang kalmado, pero the more na kalmado, the more na magiging mas magiging maalisto po tayo laging presence of mind, dahil the more na mas tumatahimik ang ating mga tectonic plates sa Pilipinas, mas lalo tayong magiging mas aktibo at mas listo, dahil anytime moment baka bigla na lamang may pumitik na malakas na pagyanig anumang oras o anumang araw. At least meron tayong idea. Lagi nating isipin, the more na mas kalmado po o mas kukunti ang mga paglindol natin sa Pilipinas, the more na magiging mas alisto po tayo, dahil may mga posibilidad na bigla ang may magkaroon tayo ng mas malalakas na biglang pagyanig. At least medyo alisto po tayo dyan, mga folks. Tingnan mo, kung babalikan natin ang Myanmar, na shock ang buong Myanmar na for at least mga more than 40 years hindi sila nakaramdam ng ganyang katindi bigla ang pagyanig na umabot hanggang dyan sa may Thailand. So ilang taon din na masyadong kalmado ang bandang Myanmar, hanggang sa bigla na lamang silang ginulantang ng napakalakas na magnitude 7.7 na lindol. So ganon din sa Pilipinas, na at least mas alisto po tayo the more na tumatahimik masyado ang mga pagyayanig sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, April 12, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 12, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nating malaman na hindi natin naisama ngayong umaga. Actually, tanghali na at inaasahan na natin ang tuloy-tuloy na mas maalinsangan lalo na mamayang hapon starting 1 o'clock p.m. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.